Dalawang uri lang yan. Yung pagiging birhen at yung pagiging unbeliever. So say amen. Sabi pa dito, no, 2 Thessalonians, basahin ko lang kay Pablo, no. Pagkatapos ang taong suwail, Thessalonians chapter 2 verse 8, ano, pagkatapos ng taong suwail ay may hayag na siyang papatayin ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng hininga ng kanyang bibig. Dadalhin siya sa kawalan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagkakahayag ng kanyang pagdating. Yung judgment ng Panginoon, ano? Ang pagdating ng isang suwail ay dahil sa kagagawan ni Satanas ng may buong kapangyarihan, tanda at mga maling himala. So yan yung kaaway, ano? At panloloko ng kasamaan. Ang mga bagay na ito ay para sa mga napahamak dahil hindi nila tinanggap ang pag-ibig ng katotohanan para sila ay maligtas. So kailangan mahal mo ang katotohanan. Tama? Para ka maligtas sa buhay na ito, ano? Hindi lamang yung dahil may dadating na blessings. Tama? Huwag natin ugaliin yan dahil kapag kaganyan parang ang tingin natin sa Panginoon parang yung 5,000 at yung 3,000, no? Na sumusunod lamang sa Panginoon dahil may makakain. So, hindi natin dapat ugaliin yun, kundi naglilingkod tayo sa Panginoon dahil minahal niya tayo. Tama? Sabi sa amen? Ayan. Ibinigay niya ang kanyang sariling buhay alang-alang sa kanyang mga kapatid. So, yan ang bigyan natin ng pahalaga. Kaya nga, ito yung mga hindi nagpahalaga, no? Sabi nga dito, dahil hindi nila tinanggap ang pag-ibig ng katotohanan para sila ay maligtas. So yung mga lihis sa katotohanan ito, wala na tayong magawa. Talagang may pasobra lagi, no? Dapat updated tayo sa lahat ng bagay. Tama? Updated tayo. Kung talaga may pahayag tayo, alam natin kung ano yung nangyayari ngayon. Isipin mo, nasa eternidad na yung tao. Ano yan? May pinakasobrahan naman. Tama? At yung iba naman, nagsasabi, totoo baga na may darating na Kristo. Gano'n naman ang iba. Lihis pa rin. Tama? Pero yung mga nag-iintay, yung mga tapat, yung nagmahal sa katotohanan, alam nila ang updated revelation, updated message, at nauunawaan nila ang Biblia. Tama? Dahil may Espiritu Santo po doon na nanahan sa kanila at naggagabay sa lahat ng katotohanan. Tandaan natin, wala pong mararapture na hindi desidido. Ang mararapture ay yung talagang naghanda, yung nagpuyat. Alam niyo ba yung tinatawag na rapture, mga bata? Yung pong pag-agaw yon, pagparito ng Panginoon. Bakit tinagaw ng pag-agaw? Dahil dadanas ang lupang ito ng dakilang kapighatian at tayo na nag-iintay sa Kanya, nagmamahal sa Kanyang salita, ay aagawin dahil may kapighatian. Alam niyo yung kapighatian? 5 months torment yun. Pahihirapan po ang tao, pahihirapan hanggang mamatay. Ano? Sabi pa dito, hindi nila tinanggap ang pag-ibig ng katotohanan para sila ay maligtas. Dito,
pinadala ng Diyos sa kanila ang gawa ng kamalian upang sila ay maniwala sa kasinungalingan. Ano yung pinadala? Ha? Gawa ng kamalian. Saan ka naman nakakita? Nasa eternidad na nagkakasakit, namumroblema, tumatanda. Yang klarong-klaro yan, mga kapatid, na ang mga taong ito na tagasunod ni Brother Branham. Pero kung tagasunod sila ni Brother Branham, malinaw yung mga quotation, mga kapatid, na talagang may iniintay pa tayo. Na siyang maglilinaw pa ng lahat ng mga bagay nito. Pero yung mga I don't care, hindi pinahalagahan ng kanilang mga buhay, mga kapatid. Ito yon, ipinadala ng Diyos sa kanila ang gawa ng kamalian upang sila ay maniwala sa kasinungalingan. Hindi mo minahal pala ang katotohanan Prioridad mo, kayong mga bata, kayong mga anak, prioridad nyo ang katotohanan. Magbabasa kayo ng Biblia nyo. Huwag kayong basta naniniwala. Dahil napakaraming bulaang Kristo, lalo niya sa Facebook na yan, nakakala mo minsan may tama sa umpisa, pero kapag nilaliman mo, ililihis niya ang buhay mo. Magpasalamat tayo, may tumatayo, may naninindigan. Hindi naman sila matatalino at marurunong, pero nagmamahal sa katotohanan. Tama? So yun lang naman ang susi Hindi mo pwedeng hanapan yung tao, nag-aaral ba yan? Magaling ba mag-English yan? Yan ba may kakayanan? Hindi mo hahanapin yun. Ang hahanapin mo sa mga ngaral, nagmamahal sa katotohanan. Para kasama kang maligtas. Dahil nagmamahal sa katotohanan, nagmamahal din niya sa kanilang mga pamilya. Hindi yan pabaya. Kaya nga may good man of the house and good women of the house. Sabi pa dito, no? Isipin mo, papaniwalain sa kasinungalingan? Naniniwala ba kayo na pwedeng mangyari yon? Abay, sa end time, napakaraming sinungaling sa end time pa lang. Hindi na kailangan lumayo. Mas maigi pa yung wala sa end time kasi talagang yung kamangmanga nila pwede sila maligtas. Pero itinakwil ka na sa katotohanan, wala nang magagawa ang Diyos doon. Sabi nga, matapos makaalam ng katotohanan at pagkatapos baliwalain ay wala nang hain pa na natitira, kundi ang dakilang kagalitan. Sipin po natin, sa tao na yan, mga kapatid. Ang resulta nito ay mahatulan silang lahat. Ang mga hindi naniwala sa katotohanan, sa halip ay nahumaling sa kasamaan. Ngunit, dapat kami laging magpasalamat sa Diyos para sa inyo, mga kapatid, na iniibig ng Panginoon. Sapagkat pinili kayo ng Diyos bilang unang bunga ng kaligtasan sa pagpapabanal ng Espiritu at paniniwala sa katotohanan. Mahal ba natin ang katotohanan? Mahal natin yung tinapay. Ito ang dahilan kung bakit niya kayo tinawag sa pamamagitan ng ating ebanghelyo upang matamo ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Ito yung dapat mapasa inyo, mga anak, mga bata. Sangayon po ba tayo? Dalawa lang yan. Yung isa na mandaraya, nasa eternidad na. Yung isa naman nagsasabi, nasaan ang pangakong pagparito?
Ibig sabihin, unbeliever to. Shall we say amen? Ay, yung isa naman, lumihis. Ibig sabihin, itinapon sa labas. Tama? Nakapasok na, pero hinangin, tinapon sa labas. Mag-ingat tayo, mga anak. Huwag tayo magpapakatiwala. Dahil kapag tinulugan natin ang ebanghelyo, ang resulta niyan, yun ang nakapanghihinayang. Ano? Shall we say amen? Mas mabuti pa itong mga scoffers yung mga unbeliever dahil ini-enjoy nila yung buhay nila tama? Magbabayad na lang sila sa huli, tama? Pero yung nagsasabing mananampalataya, medyo nagtitipid-tipid pa yan. But in reality, hindi sila believer talaga. Sangayon kayo? Kundi nakahanda sa kahatulan dahil hindi nila minahal ang katotohanan para sila maligtas. Pero sabi nung binasa natin kanina, mga kapatid, yun ang ating kaibahan sa kanila. Dahil kayo'y nagmamahal sa katotohanan. Shall we say amen? Yung katotohanan ang minamahal, mga anak. Sige po, bago ako magtuloy-tuloy, manalangin tayo. Ama namin, banal at makapangyarihan sa lahat, muli kami nagpapasalamat sa mensahe na nakarating sa bawat isa, sa mga paalala, at sa mga tanda ng panahon ng iyong pagbabalik. Tunay na darating ang mga ganitong bagay. At kailangan kaming mag-ingat sa aming mga buhay, Panginoon, sa aming nilalakaran. At ingatan din ang iba para sila man din, Panginoon, ay maligtas na kasama namin, Panginoon. At sa mga pangako na kami ililikas mo, Panginoon, sa galit na darating. Ito po ang aming iniintay, Panginoon, at inaabangan namin ang mga kaganapan sa mundong ito, Panginoon, na siyang pinakatanda namin upang maiwas kami sa iyong kahatulan, sa iyong kagalitan, Panginoon, sapagkat nalalaman mo, nagmamahal kami sa iyong salita, nagmamahal kami sa katotohanan. Nawa sa oras na ito, patuloy kang mangusap at magpahayag sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Yahushua HaMashiach, ang aming tagapagligtas, ang banal ni Israel. Salamat po, Panginoon. Amen. And amen. So yun, kanina nabanggit ni Brother Johnson, may mga tao na nasa eternidad na. Pero nagkakasakit pa. Nangungulubot ang katawan. At pagkatapos yung kamatayan, nag-iintay, mga kapatid. Alam niyo, kailangan talaga maging bukas ang isipan natin Hindi po tayo mananampalataya na nananaginip. Sabi sa amen? Nasasabihin ay, nasa eternidad na kami. Bakit? Kasi napakinggan ko yung message ni Brother Branham Kaya nasa eternidad na kami. Kasi sabi ni Branham, actually, misinterpretation yun Hindi naman sinasabi ni Brother Branham na nasa eternidad na Ibig sabihin, paano lang niya yon? Paunang prediction nyo na talagang kapag ikaw ay sumasampalataya, ay tiyak na pasa sa eternidad ka. Pero hindi niya sinasabing tayo'y nasa eternidad na. Tama? Dahil napakagulo ng mundo. Mga anak, ang eternidad, wala nang kamatayan. Shall we say amen? Wala nang sakit, wala na pong karamdaman. So ito, mga kapatid, ito yung matatawag natin, mga panggulo ito Alam niyo yan? Diretso tayo, mga panggulo, mga sinungaling, mga nagkakatang isip. Dito, sa 2 Peter chapter 3, dito tayo. Basa lang muna, mga kapatid. Una ninyong alamin ito, darating ang mga mangungutya. So, iba na pa to. Ito yung mga ngutya, mga walang alam, hindi naman nagbabasa ng Biblia to.
Darating ang mga mangungutya sa huling araw, ay kukutyain kayo ng taong mangungutya at mamumuhay sa kanilang mga sariling kagustuhan. Unbeliever naman ito. At darating, at sasabihin, ito nasa verse 4, at sasabihin, nasaan ang pangako ng kanyang pagbabalik? You see? Wala silang inaasahan tama? Dapat say amen? May babalik na Kristo para humatol at magbigay ng walang hanggang buhay. Yung isa naman, nasobrahan. Dumating na. Nasa eternidad na nga tayo ngayon Isipin mo yung turo na yan, Yung isa, hindi darating. Yung isa, dumating na. Labagaman, ang realidad ay nag-iintay pa lamang tayo. Tama? Yun ang realidad Sasabihin na saan ang pangako ng kanyang pagbabalik? Patay na ang ating mga ama. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay nananatili buhat ng likhain ng mundo. Nasaan? Yung pangakong pagbabalik. Nung pangakong hahatulan ng mundong ito, yung pangakong buhay na walang hanggan. Patay na nga yung mga magulang Bakit ganon na hanggang ngayon wala pa? So, mga kapatid, ito'y pagkainip naman ito. Tama? Dapat say amen? Pagkainip. At dahil sa pagkainip, nawalan ang pagtitiwala sa pangako. Tama? So, yung iba naman, nasobrahan. Nasa eternidad na daw. Mga follower ni Brother Branham yan, Pero hindi ako naniniwala na tagasunod sila ni Brother Branham dahil kalahati ng message ni Brother Branham hindi nila mapaniwalaan. Kung ano lang yung gusto nilang paniwalaan sa mensahe ni Brother Branham, yun ang kanilang pinaniwalaan. Pero tayo, alam natin na merong hangin, di ba? Shall we say amen? May hangin na magtatangay, mga kapatid, sa hindi totoong mananampalataya. Kaya mag-iingat tayo, mga anak. Pakatiyakin natin ang ating pagkatawag. Huwag tayong magtitiwala. Alam mo, ang Diyos na pinaglilingkuran natin, matalino. Hindi mo siya pwedeng isahan Nasasabihin mo, hindi, attender naman ako sa simbahan nakikita naman ako ng Panginoon, panay ang attend ko. Pero sa loob mo, sa puso mo, ay malayo para ibigay sa Kanya yung nararapat. Ang Diyos ay tumitingin sa puso. Tama, hindi sa panlabas na kaanyuan. Kaya kahit anong gawin ng isang tao, mga anak, mga kapatid, umiyak siya, ngumiti siya, tumawa siya, o anuman, nakikita ng Panginoon ang nilalaman ng kanyang puso. Iyon ang hindi madadaya. Tama? At yun ay magre-resulta sa buhay ng tao. Kung ikaw nga ba ay karapat-dapat sa buhay na walang hanggan, o karapat-dapat sa kahatulan. Bakit ganon, Brother Johnson? Bakit napakalinaw ng Biblia? Bakit napakalinaw ng pagkakasabi ng propeta? Sigipilit pa rin ang mga tao para panindigan ang mga bagay na hindi maituwid o hindi maituloy sa Biblia. Isa lang ang ibig sabihin yan. Tama. Dahil hindi para sa kanila. Dahil mas minahal nila ang magmahal sa kasinungalingan kaysa magmahal sa katotohanan. Naintindihan natin? Dapat mahal mo ang katotohanan. Hindi ba? 5,000, 3,000 sumusunod kay Kristo, pero anong sabi niya? Maliban na inyong kanin ang aking laman at inumin ang aking dugo ay wala kayong magiging bahagi sa akin.
Siya po ang tinapay ng buhay, na sino mang kumain sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo, pagkain ng kaluluwa natin ang katotohanan eh. Siya ba say amen? Kaya mag-iingat tayo. Hindi lahat ng pinakikinggan natin nagsasabi ng katotohanan. Tingnan ninyo, buksan ninyo yung Biblia nyo. Mag-aaral kayo. Huwag kayong magpapakatiwala, mga anak, mga kapatid. Dahil sa panahon ito, napakaraming manliling lang. Hindi mo iisipin, mga kapatid. Minsan, gumawa ng mabuti, laging tagasunod ni Kristo, but later on, may nagbabago doon. Halimbawa na lang natin si Judas. Merong nagbabago sa buhay ng tao. Lalo na't kapag siya'y nasusubukan sa kanyang kahinaan. Shall we say amen? Amen. Ito. At sasabihin nasaan ang pangako ng kanyang pagbabalik. Unbeliever di ba? Tama. Shall we say amen? Patay na ang ating mga ama, ngunit ang lahat ng mga bagay ay nananatili, buhat ng likhain ng mundo. Abay, totoo nga naman, tama. Nananatili ang mundo kasi buhay ang Panginoon tama. Pero yung pagkainip, nangangahulugan yan ng hindi pananampalataya. I will say amen. Ganon tayo minsan, naiinip tayo. Pero, ang pinakamagandang gawin ng tao, kapag naiinip siya, manalangin, umasa, at tumingin sa presenting panahon nito, kung ano ang ipinapakitang palatandaan ng Panginoon. Para hindi ka naiinip, tama? Pero kung nagbabakasakali ka, na darating ang Panginoon bukas, mamaya, susunod na buwan, maling pananampalataya yan. Dahil ang totoong pananampalataya, updated ka. Tama. Sa Book of Revelation. Revealed sa'yo ang mga bagay na nasusulat doon. Tama. Na hindi darating ang Panginoon maliban na may templo sa Israel. Hindi darating ang Panginoon maliban na may 7 kulog. Sinasabi na nga ni Brother Branham yan Mabubuksan niya sa 7 kulog pag binasa mong gano'n, ayaw nila yon. Gusto nila yung iba. Yung ibang sinabi na hindi naman nila talaga naiintindihan. Nagkaroon sila ng wrong interpretation sa mensahe mismo ng propeta. Huwag tayo maging ganyan, mga anak. Kasi pagkabulag yan Yan ay malinaw na pagkabulag ng isang tao. Huwag kayong magtitiwala. Miski ang tao gumawa ng mabuti sa umpisa, pwede siyang magbago sa dulo. Halimbawa na lang natin si Judas For 3 years, kasama yan, naglilingkod yan Tama. So we say amen. Naglilingkod yan. Pero sa dulo, siya pala yung magbebenta sa kanyang master. Tama. So, ganon mga anak. Ganon nyo pakakaingatan ng buhay ninyo. Hindi biro-biro ito. Life and death ito, mga anak. Kung gusto niyo buhay, magpakasiguro kayo. Tiyakin ninyo ang inyong kaligtasan. Yan ang sinasabi ni Pedro. Sinasabi dito, nasaan ang pangako ng kanyang pagbabalik? Patay na ang ating mga ama. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay nanatili buhat ng likhain ng mundo. Pero para sa atin, tuloy ang mundo at may iniintay tayong palatandaan. Tama? So, say amen? Na kapag dumating yung palatandaan na yon, ito na yung iniintay ng taong ito. Tama? Ito na. Mahirap yung masyadong advance at yung masyadong mainipin, mga kapatid, mga anak.
Alam nyo, kaya yung Book of Revelation, isinulat yan eh. Palatandaan yan para hindi tayo mainip eh. Tama. Dahil ibibigay sa iyo ang lahat ng mga signs. Para kung kailangan mo maghanap buhay ka. Kung kailangan mong manalangin ka. Kung kailangan mong mag-full time ka. Kung kailangan mo munang magpahinga, napapagod ka, masakit ang ulo mo, magpahinga ka. Tama. Pero pag sinabi ng Panginoon, anak, tumayo ka, mangaral ka, sumigaw ka sa kalye, sumigaw ka sa kalye. Tama. Lahat ng bagay may kapanahunan, mga anak, mga kapatid. Lahat ng bagay may kapanahunan. Naalala ko nung araw, naranasan ko yan, sumisigaw ako sa kalye. Doon. Sa Tomas Morato, mga kapatid, at kung saan-saan pa, mga kapatid. Pero, sabi ko, ba't Panginoon, parang walang nakikinig Parang yung iba nakinig lang. Ewan ko kung tumimo sa puso. Pero mabuti pa yung binabahay-bahay ko pa may pamilya sa Santa Ana. Sama naman sila sa Binondo. Galing Pentecostal yon, mga anak. Hindi ko lang alam ngayon kung nagpatuloy yung iba. So may kapanahunan ng lahat ng bagay. Pag sinabi ng Panginoon, kumilos ka, anak ko, ito na yung panahon. Kumilos ka. Kung medyo may pagkainip, manalangin ka muna, mag-aral ka muna. Dahil may ipapahayag ang Panginoon para sa mensaheng dadalhin mo. Tama? Dahil ang mensahe ay nagpo-progress. Tama? Nagpo-progress yan. May lalong palinaw ng palinaw, ng palinaw, ng palinaw. At pag nakita ng Panginoon na pwede ka ng bitawan talaga, darating yan. Tama? Amen? Darating yan. Sabi sa verse 5, sinadya nilang kinalimutan na ang mga langit at lupa ay nabuo mula sa tubig. So, galing pala sa tubig, ano? Paano nangyari yun? Dahil itong sinasabi dito ni Pedro, sabi niya, sinadya nilang kinalimutan na ang langit at lupa ay nabuo mula sa tubig. Ibig sabihin lang, dahil sa mga scopers po ito, mga mangungutya po ito, ang sinasabi lang dito ni Pedro, na kinalimutan ninyo yung unang pagkagunaw. Naintindihan natin? Tandaan natin sa panong kinabubuhayan natin, sa Biblia. Sa Biblia, mayroon pong 3 pagkagunaw ang binabanggit ng Biblia. At yung 2 dito ay nangyari na. Kaya nga ito yung sinasabi ni Pedro ngayon, sinadya nilang kinalimutan na ang langit at lupa ay nabuo mula sa tubig at sa tubig. Mahabang panahon na ang nakalipas sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, bakit puro tubig ang binabanggit ni Pedro dito? Dahil itong mundo, mga kapatid, kaya sinasabi ni Pedro na may tubig sa ibabaw dahil nagkaroon na ng unang pagkagunaw. Naintindihan natin? Puntahan natin ang Genesis 1:1. Genesis, dito po sa paglikha, mga anak, Ito. Sabi po dito, in the beginning, God created the heaven and the earth. At kapag sinabing nilikha niya ang langit at ang lupa, yung ba'y pag sinabing nilikha, mapapananahanan yon? O hindi mapananahanan? Sabi dito, ni Isaiah, chapter 45, verse 18, ito ang sinasabi ni Yahweh, na lumikha ng kalangitan, ang tunay na Diyos na gumawa ng lupa at lumikha nito, na siyang nagtatag nito, kanyang nilikha ito, hindi para masayang, para panahanan
ako si Yahweh at wala akong kapantay. Nilikha niya ang langit at lupa para ano? Para panahanan. Habitable, mga anak, mga kapatid. Ibig sabihin, doon sa binabasa natin kanina, God created the heavens and the earth. Ibig sabihin, may nananahan na dito. Naintindihan natin? Kaya lang, hindi pa tao. Nalinaw? Hindi pa tao. Yung po yun ng mga naglalaking hayop na ngayon ay nahuhukay. Ano? Shall we say amen? Yung mga tinawag nilang dinosaurs at yung mga Neanderthal man o kung ano man yun, ano, na sumunod. Umaaring kabilang doon dahil sabay-sabay sila nangamatay. Puro buto na nga lang nakuhukay sa kanila. Tama? Shall we say amen? Napreserba yung mga buto nun. Sabi sa verse 2, and the earth was without form and void. Sabi sa Tagalog, ang lupa ay walang anyo at walang laman. Sa English ay void eh. Pag sinabi mong void, hindi mapapakinabangan. Tama? So ano nangyari? Sa Genesis chapter 1 verse 1, ibig sabihin, nagkaroon ng unang pagkagunaw. Shall we say amen? At bakit ang lupa ay sa panahon na yan ay, sabi sa verse 2, no? And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. Ibig sabihin, wala nang makikitang naninirahan dahil kadiliman eh. At walang, void. Ibig sabihin ng void sa Tagalog, wasak. Hindi mapapakinabangan. Tama. At sabi pa dito, darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Bakit ganon? Wasak. Tapos ay kadiliman. At pagkatapos, ang nabanggit lang dito, hindi yung mga nilikha eh. Kundi, ang Espiritu ng Diyos nasa ibabaw ng tubig. Bakit tubig? Ibig sabihin, tama lamang ang pagkakasabi ni Pedro. Naintindihan mo natin? Dahil ang mundong ito, ang unang pagkaguna o mga anak, ayon sa teorya, dahil di naman tayo nabuhay sa panahon na yun eh. Ayon sa teorya, ang lupang ito ay, dahil may mga nahuhulog na tawag dito, yung mga stars, kung tawagin nila na asteroids na bumagsak o bumabagsak sa ibabaw ng lupa, mga anak. At bukod doon, nalipol ang mga naninirahan doon. At bukod doon, ano pa ang kaparaanan ng Panginoon? Yung maglaglag siya ng bloke-blokeng yelo. Tama. Shall we say amen? Ay, 90 kilos nga ang ibabagsak sa Great Tribulation as a wrath of God 90 kilos, 50 to 90 kilos ang hail na ibabagsak sa panahon na yon para madurog ang kaaway, mga kapatid, sa Megiddo. So, ibig sabihin, mauulit lang yung bagay na yon. Kaya nga, the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. So, yung sitwasyon na yon, muling, sa Genesis chapter 1, yung mga kasunod na talata, mababasa po natin doon, yung muling paglikha ng Panginoon. So, dito muna tayo. Balik muna tayo kay Pedro. Sabi po dito, sinirdihan nilang kanyalimutan na ang langit at lupa ay nabuo mula sa tubig. Ayun. At sa tubig. Ibig sabihin lang, sa panahon ng paglikha,
nagsisimula yan uli sa tubig. Shall we say amen? Puro tubig, di ba? Binasa natin sa Genesis chapter 1 verse 2. Tama? Shall we say amen? The earth was without form and void, and darkness was upon the face of the earth. And the Spirit of God moving upon the face of the waters. Ibig sabihin, walang ibang nabubuhay doon kundi ang Diyos. Tama? Sapagkat nilipol niya ang unang langit at lupa sa panahon na yon. Kaya nga, inuulit yun ni Pedro sa mga hindi mananampalataya, mga kapatid, mga anak. Sabi dito, sinadya nilang kinalimutan na ang langit at lupa ay nabuo mula sa tubig at sa tubig. Mahabang panahon na ang nakalipas. Shall we say amen? Mahabang panahon na. Kaya yung in the beginning na yon, God created the heavens and the earth. Mahabang panahon na yon. Naintindihan natin? Wala pang sangkatauhan nun. Puro hayop na naglalakihan. Ayan, sinadya nilang kinalimutan na ang langit at lupa ay nabuo mula sa tubig at sa tubig. Mahabang panahon na ang nakalipas sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano yan? Sumpa ng kanyang kahatulan. Shall we say amen? Kagalitan ng Diyos yun. Kaya nga sabi ng Bible, in the beginning, si Satanas ay sinungaling na. Shall we say amen? So siya nagpairal ng kaguluhan na yon. Tama? Tama ba? Sa verse 6, at sa kanyang salita, may dinagdag. Ang mundo ay nagkaroon ng tubig sa oras na iyon, at ang tubig ay siyang bumaha at sumira. Saan po yan? Sa panahon naman ni Noah. So, 2 beses ginunaw ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Naintindihan natin? Mga anak? Ang problema, sabi dito, sinadya nilang kinalimutan. Sabi ni Pedro. Binaliwala nila eh. Tama. Ngayon, sa pamamagitan pa rin ba ng tubig, may bahagya. Dahil nakikita natin yung madalas na pagbaha ngayon sa buong mundo eh. Lalo na sa China, di ba? Sabi say amen? Marami nga nagjo-joke sa China eh. Ayan, gusto nyo na ng dagat. Ayan, binigyan kayo ng dagat ngayon sa kalagitnaan ninyo. Kaya mahirap yung sakim eh. Sabi say amen? Kasi kung ano yung hinahanap mo, yan ang ibibigay sa iyo eh. Pero hindi mo pakikinabangan. Tama. Bibigyan ka pero hindi mo pakikinabangan. Isipin mo, bigyan ka ng dagat sa syudad. Tama. Kundi yan ay magiging sumpa. Yung pagpapalang dagat na yan, magiging sumpa sa'yo. Mga kapatid, dapat ang pagpapala manatiling pagpapala sa buhay natin. Naintindihan natin? Alam mo, pinagpala ka. Binigyan ka ng maraming salapi at pera, pero mainit pa rin ang ulo mo para may kulang sa buhay mo. Ano nangyari sa pagpapala? Di naging sumpa. Tama. Naging sumpa kasi hindi ka naging masaya eh. Ang totoong pagpapala, magiging masaya ka at magiging kontento ka sa buhay. Papayapa ka. Yun ang totoong pagpapala. Dahil sabi nga nila, iiwan natin na lahat ng mga bagay nito eh. At ang mahalaga ay maging masaya ka na ngayon. Yun ang mga nababasa ko sa social media. Pero naniniwala naman ako doon. Tama ba yun? Yung iba baliktad eh. Ang kailangan nila salapi para sumaya sila. May nagsasabi naman, bakit hindi ka ba pwedeng sumaya kahit wala ka salapi? Hindi ba? Tama ba yun? Pwede, di ba? Ba't hintay mo yung salapi? Di magsaya ka na ngayon
Mag-enjoy ka sa salita ng Diyos, mga kapatid. Mag-enjoy ka sa kanyang mga pangako. Yan ang magdadala sa'yo sa buhay na walang hanggan. Actually, mayaman na kayo eh. Daig nyo pa ang mga bilyonaryo eh. Isipin nyo, pinamanahan kayo ng buhay na walang hanggan. Naiintindihan ba natin? Yung mga pagpapala na dumarating, yon ay suporta na lamang ng Panginoon yon para magpatuloy ang buhay. Tama? Para hindi natin maramdaman yung hirap na dinadanas natin sa buhay na ito. Tama? Para mag-enjoy nga tayo eh. Dumating ang pagpapala para i-enjoy yan. Hindi yan para maging sumpa sa atin, mga anak. Naintindihan ba natin? Kapag namroblema ka, kung saan mo dadali ng pera mo, sumpa na yan. Sabi sa amen. Yung mga bata, malulusog, malalakas, wala tayong mga sakit, wala tayong karamdaman. Enjoy na natin yan. Pagpapala na yan. Tama. Hindi mo hintayin na makarating ka ng SM para sumaya ka. At mag-shopping ka dun. Huwag mo na hintayin yun. Dito pa lang. Ako nga, nai-enjoy ko yung kwarto. Nandun lang ako, mga kapatid. Kung gusto kong magliwaliw, bubuksan ko yung social media. Ang layo na nararating ko eh. Buong mundo nararating ko eh. At sasabihin ko, ay, ganun pala yun. Ayoko na, dito na lang ako. Mas masaya pala dito dahil hindi ka na mapapagod eh, di ba? Na-experience mo mga bagay-bagay na walang kagastos-gastos. Tama? Tama ba yun? Sa akin lang yun, Kayo, may kanya-kanya tayo para sumaya, mga kapatid, mga anak. Pero, una ang Panginoon dapat sa buhay natin. Tama? Maraming paraan para sumaya tayo. Kung gusto mong ma-experience, sige lang. Pero manalangin ka, magdasal ka. Baka sa biyahe pa lang, kunin na ang buhay mo. Tama? Kaya ang una lagi ang Panginoon sa buhay natin. Huwag tayong magmamalaki sa Kanya. Sa Kanya pa rin tayo babalik. Miski yung masasama, babalik din sa Kanya yun eh. Kaya lang, hindi na sila magiging eksisterado. Pero tayo na nagmahal sa katotohanan, merong pong eternal life na nag-iintay. Agree ba kayo? Amen. Eto, ngunit ngayon, ang mga langit, itong kinabubuhayan natin, ang tinutukoy, at ang lupa ay ipinapanatili para sa katulad ng salita para sa apoy. Sa English, ganito, but the heavens and the earth which are now, yung kinabubuhayan natin, by the same word of God, or judgment of God, yun ang ibig sabihin nito, by the same word are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. Yun lang ilihis mo yung mga tao consider ka as ungodly. Magturo ka na lang nasa eternidad na tayo, ungodly yan. Kinamumuhian ng Diyos yan. Yun lang magturo ka na na-rapture na tayo Sige nga, ba't nandito ka pa? Anong ginagawa mo dito kung na-rapture ka na? They believe a lie, mga kapatid. Kaya, yan ang kahatulan. Binigyan sila ng pagkabulag para paniwalaan nila ang kasinungalingan. Sinungaling na nga pinaniniwalaan mo pa. Tama. Kung tayo nga nabubuhay tayo sa natural, alam natin kung niloloko tayo ng mga kausap natin. Tama? Shall we say amen? Alam natin kung dadayain lang tayo ng mga tao na yan o ano. Nararamdaman natin yan at nalalaman natin, bakit itong mga taong ito? Pilit na pinalalabas na sila'y na-rapture na at pilit na sinasabi na sila'y nasa eternidad na. Gayong subject pa rin sa pagkakamali. Subject pa rin sa pagkakasakit. Subject sa kamatayan. Ano yan? Dinaya ang kanilang sarili
maniwala sa kasinungalingan. Malinaw yon, mga anak. Tama. Dahil hindi nagkukulang ang Biblia ng pagpapayo. Kaya mag-iingat tayo. Mahalaga ang buhay. Sabi dito, ito ay hindi sana mawawala sa inyong kaalaman, mga minamahal, na ang isang araw ng Panginoon ay tulad ng 1,000 mga taon, at ang 1,000 mga taon ay katulad ng isang araw. Mga kapatid, mga anak, yung 1,000 taon sa atin isang araw lang daw yun sa Panginoon. One day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one. Kaya ang Panginoon ay hindi naiinip Tama ba? Tayo lang yung naiinip. 7,000 years na, nasaan ang pangako niya na babalik? Sabi sa amen? Sa Panginoon, araw lang pala yun Tama. Dapat makilala natin ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Ang Panginoon ay hindi mabagal tungkol sa kanyang mga pangako na itinuturing ng iba na kabagalan. Saan yung pangako ng pagbabalik niya? Hanggang ngayon, patay na yung mga magulang, patay na yung lola at lola. Hanggang ngayon, wala pa rin siya. Totoo ba yung Diyos nyo na nagsasabing babalik? Magbibigay ng reward at susumpa sa kasamaan ng lupang ito. Baka haka-haka nyo lang yan. So, ganun ang kaisipan ng iba Kaya yung pagtitipon, baliwala sa kanila Yung pagtitipon parang sa kanila ano lang yan. Para sa mga may tama. Kaya maraming magsasabi, kapag ikaw ay nagbabasa ng Biblia, sasabihin sa iyo, ay, may tama yan. Haniwala ba kayo? Sino nakaranas ng ganyan? Amen. Ako madalas loko-loko na yan Tumawag nga kayo ng ambulansya, padala ito. Mga kapatid, ganoon talaga. Kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, magsasuffer ka ng persecution. Tama po? Sabi sa amen? Hindi, salita lang naman yan, brother. Oo nga, tunay nga na salita. Pero masasakit na salita ang dadapo sa'yo. Kaya ba natin tiisin yon? Abay, kaya nga dito na tayo lumaki. Nagtitiis tayo. Tama? Sa inyo, mga kabataan. Kung hindi nyo naranasan yung sinasabi ko, baka hindi kayo naglilingkod sa Panginoon. Baka naglilingkod lang kayo sa sarili ninyo. Kasi pagka naranasan nyo yan, ibig sabihin, sa Panginoon ka naglilingkod. Tama? Pero kung hindi ka nakaranas, napagsabihan ka ng ganyan, maaaring ikaw minsan, nasa harapan, minsan naman ay sa talikuran. Dapat hindi tayo ganon. Dapat may paninindigan tayo. Tama po? Ganun ang pananampalataya. Pinanghahawakan yan. Sinusunod yan. Tinutupad yan. Ipinaglalaban yan. Tama? Hindi hindi, nagaling naman ako ng simbahan. Tuwing linggo, nagsisimba naman ako Pero ang tanong, pinaglaban mo ba? Sinampalatayanan mo ba? Yan ang tanong. Yung pananampalataya, may kalakip yan na na pagtuya sa pagkatao mo. Sisiraan ka. Sisirain ang buhay mo. Pagwiwikaan ka ng mga bagay na hindi mo magugustuhan. Yun ang tunay na paglilingkod, mga anak, mga kapatid. Kahit kailangan yung mukha mo, kailangan singkapal ng bakal yan. Baka naman nasabihan ka lang Ay, ayoko na, Lord. Babay na. Kasi niloloko ko ng mga kaibigan ko Lord, saka na lang. Pag wala na. Ano yan? Pag wala ng tao, doon ka palang magiging seryoso.
Kailangan ngayon pa lang. Dahil binigyan ka ng pagkakataon eh. Tama? Kasi yung pagkakataon na yan na binigay sa'yo, minsan lang yan eh. Eh pag nawala na yung pagkakataon na yan, paano mo paglilingkuran ng Panginoon? Tama. Paglingkuran natin siya dahil karapat dapat siya. Sipin mo, binigay yung kanyang sariling buhay alang-alang sa atin eh. Shall we say amen? Tiniis niya lahat. Mga pasakit. Tiniis niya lahat. Para iligtas ang kanyang mga kapatid. Tama. Okay, sabi ni Brother Branham kinsman redeemer. He is our kinsman redeemer. Tama. Kamag-anak natin siya. Tama. Shall we say amen? Yung pala bakit hindi nyo paniwalaan yung kinsman redeemer? Kamag-anak natin siya. Kapatid. Tama. Hindi. Siya yung ama. Layo na. Siya yung creator. Hindi po. Lahat ng bagay nilikha sa pamamagitan niya. Dahil nalagumpay siya tama? In the mind of God, merong redeemer na maninindigan, kaya itiniloy ng Panginoon. Yung unang pagkagunaw, yung pangalawang pagkagunaw, kay Noah, itinuloy pa rin ng Panginoon ang paglikha. Tama? Shall we say amen? Dahil alam niya sa dulo, sa kalagitnaan pala, ay may manunubos, may magbabalik sa atin sa Ama. Tama? Dito tayo nabubuhay, mga anak ko. Dito tayo nabubuhay, ibabalik tayo. Tinubos niya yung mga tao sa lumang tipan. Tinubos niya rin tayo. At yung mabubuhay pa hanggang eternidad, yung mga isisilang pa doon, kasama yun sa katubusan ni Kristo. Dahil nakita, through the foreknowledge of God, nakita niya, teka muna, kasi yung unang Adan ko hindi naman ito nagkasala Nadamay lang ito doon sa asawa niya. Dinamayan niya yung asawa niya dahil nga, flesh of my flesh, bone of my bone, dinamayan niya. Yun ang nangyari. Tama? So, ibig sabihin, kapag ikaw, yung Adam, kaya mong pagtagumpayan ng pagsubok. Tama? Dahil original na nilikha siya. Galing sa kataasan. Tama? Pinunla sa bahay bata ni Mary. Kaya hindi siya nadaya Tama? Amen? Dahil ang nature niya direct from above. Yung nga lang, yung kinain niya galing sa lupa. Tama? Shall we say amen? Sino naniniwala si Kristo kumain ng mga prutas? Kumain ng isda? Tama. So, yung kinakain niya, may dalang sumpa. Tama. Di ba sabi ng Panginoon, sumpain ng lumpa. Lumpa. Sumpain ng lupa dahil sa'yo. So, ang ginawa ng Panginoon, hindi sinumpa si Adan. Ang sinumpa yung lupa. Tama. Naintindihan natin? Dahil hindi nga siya yung sumuway, kundi yung kanyang asawa. So, ganun din ito. Sa pangalawang Adan, sining sumuway? Yung pangalawang Adan ba o yung asawa niya? Yung asawa niya. Sino yung asawa ni Kristo? Tayo. Tama. Nakita natin yung anino at yung pagtitipo, mga kapatid, mga anak, na ibig sabihin, buhay ang Diyos Alam niya yung kanyang ginagawa at hindi siya mamamali. Tama. So, dinamayan tayo nung ating kinsman redeemer. Tayo na kanyang asawa. Shall we say amen? Shall we say praise the Lord? Amen. Mga kapatid, asawa saan? Anong sabi ni Hosea? Sa katuwiran. Sa kabutihan.
sa kagandahang loob. At may dalawa pa, nakalimutan ko. Kaya na magdagdag. Hindi literal na asawa yung mga anak, ha? Shall we say amen? Ha? Sabi dito sa verse 9, ang Panginoon na hindi mabagal tungkol sa kanyang pangako. Boy, di naman pala mabagal eh. Tayo lang yung nainip. Tao lang yung nainip. Na itinuturing ng iba na kabagalan. Ngunit siya ay matyaga sa iyo. Hindi niya ninanais na sino man sa inyo ay mapahamak. Ngunit ninanais niyang bigyan ng panahon ang lahat upang magsisi. Ayun pala naman. Shall we say amen? Huwag naman kayo maiinip kasi meron pang iniintay na kailangan magsisi pa. Tama. Ang rapture sa isang kisap mata sabi nila nag-rapture na. Maawa naman kayo. Meron pang gustong maligtas Tama. Sabi nila sa eternidad na. Paano naman yung pinangangaralan nila ngayon? Useless pala yun. Mga kapatid, ibuksan natin ang kaisipan natin. Ang Panginoon nga hindi nainip para doon sa mga nag-iintay pa upang bigyan ng panahon ang lahat upang magsisi. Shall we say amen? Sa verse 10, gayunpaman, ang araw ng Panginoon ay darating na parang isang magnanakaw. Yan, hindi mo alam. Ang mga langit ay mawawala. Kasabay ng malakas na ingay, ang mga bagay ay masusunog sa apoy. At ang lupa at ang gawan dito ay maihahayag. So you see, hindi na sa pamamagitan ng tubig gugunawin ang mundo. Tama. Pero yun ay partially. Dahil nararanasan nga natin ngayon yung pagbaha. Tama ba? Yaman, sa verse 11, yaman lamang na ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawala sa ganitong kaparaanan. Ibig sabihin, susunugin ng Panginoon ito. Itong lumang langit at lupa. Sa pamamagitan ng apoy. Tama, dito yun. Sa wrath of God. Shall we say amen? Babalik siya. Tama. Revelation chapter 19. Yung iba naiinip Yaman lamang na ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawala sa ganitong kaparaanan, alang uri ng tao kayo dapat maging. So yun ang tanong. Anong buhay ba dapat nating lakaran? Yun ang question ngayon. Dapat tayong matakot sa Panginoon. Tama? Amen? Isipin mo, unang pagkagunaw, pangalawang pagkagunaw, eto ngayon yung judgment na darating, mga kapatid. Dapat kayong mamuhay na banal at makadiyos. Shall we say amen? Inyong ang asahan at magmadali patungo sa pagdating ng araw ng Diyos. Sa araw na iyon, ang langit ay magugunaw sa pamamagitan ng apoy at ang mga bahagi nito ay matutunaw sa pamamagitan ng sobrang init. So, say amen? Sobrang init. Yung una, sobrang lamig. Dahil nagpaulan siya ng bloke-blokeng yelo. Sa pangalawang pagkagunaw, sa panahon ni Noe, baha naman. Ngayon, mga kapatid, painit ng painit. At nararamdaman na natin yung init. Ano? Tama ba? Ang mga bahagi nito ay magugunaw sa pamamagitan ng sobrang init. Ngunit ayon sa kanyang pangako, ating hintayin ang bagong mga langit at bagong lupa.
Sabi sa amen? Ha? Huwag tayong mainip, ha? Huwag tayong gumaya doon sa mga end time daw sila, end time believer daw sila na mga na-rapture na. Mga nasa eternidad na yung iba, mga kapatid. Ha? Hintayin yung kanyang pangako. Ang bagong mga langit, so marami. Tandaan natin, ang langit, magsisimula yan sa ibabaw ng dagat, paakyat. Intindihan natin? Paakyat yun, langit na yun. Genesis chapter 1 and 2. Ngunit ayon sa kanyang pangako, ating hintayin ang bagong mga langit at ang bagong lupa kung saan ang mga katuwiran ay mananahan. Sabi sa amen? Pagkamisan, nakakainip na mga kapatid sa ibabaw ng lupang ito. Di ba? Di ba kayo naiinip? Nakakainip nga eh. Minsan nararamdaman natin yan, yung pagkainip na yon. Pero manalangin lang tayo. Lumapit tayo sa Kanya. Pagsisihan natin yung pagkainip na yon. Tama? Dahil maraming nainip. Nasaan ang kanyang pangako? Yan ang naging tanong di ba? Sabi si amen? So, wag nating uugaliin yon. Meron tayong aklat ng kapahayagan. Aklat ng pahayag. Magbasa kayo ng Biblia nyo para hindi kayo mainip. Kaya nga mga minamahal, yaman din lamang na inasahan ninyo ang mga bagay na ito. Sikapin ninyong gawin ang lahat na kayo ay matagpo ang walang bahid at walang kapintasan upang makatagpo ng kapayapaan sa Kanya. So yun, tuloy-tuloy ko po yung pagbasa. At isaalang-alang ninyo ang katiyagahan ng ating Panginoon na maging kaligtasan. So nagtiyaga siya, Nagtiyaga. Kagaya ng ating minamahal na kapatid na si Pablo. Si Pablo, binanggit ni Pedro, ayon sa karunungan na ipinagkaloob sa kanya. The Lord will descend from heaven with a shout, with the voice of archangel, and with the trumpet of God. Anong kasunod? And the dead in Christ shall rise. So, yan ang pinakatanda ng rapture Naintindihan ba natin? Kailangan yung libingan mabiyak muna. Tama. The dead in Christ shall rise. Sabi nga ni Pablo, hindi tayo mauuna. Mauuna munang bangunin ng mga patay. Paano nasabing na-resurrect na? Nasa eternidad na. Hindi ba nga nabibiyak yung mga libingan sa sementeryo Mauuna muna yung mararanasan natin yun. Makikita natin yung mga biyak-biyak na yun dahil naglabasan yung mga patay doon na mga mananampalataya. At anong gagawin? Tayo nabubuhay, papaltan ng maluwalhating katawan. Ang sabi ni Pablo, hindi tayo mauuna sa mga patay. So, yun ang magiging palatandaan natin. Pagbangon ng patay, kilala kita. Ay, hindi ka natatakbo. Dahil alam mo, resurrection na yun. Tama. At ikaw ay magbabago ng maluwalhating katawan. Shall we say amen? So, yun ang tamang unawa. Hindi yung nagkakasakit ka pa. Namumroblema ka pa pagkatapos sasabihin mo, nasa eternidad ka na. Sino niloloko mo? Huwag natin lokohin sarili natin. Naintindihan natin? Kayo'y wangis at larawan ng Diyos. Huwag niyong sayangin. Tama! Na maging yung sarili niyo, dadayain kayo. Huwag niyong ugaliin yan.
Hindi tama yan. Si Pablo, malalalim ang kanyang mga sulat. Si Pedro, sabi niya, mahirap unawain yung mga sulat niya. Pero hindi niya nilabanan, ano? Tama. Hindi siya nagmarunong, di ba? Sabi sa amen? Hindi niya inangatan, hindi niya dinunungan si Pablo. Kundi inamin niya na talagang malalalim ang kanyang kapahayagan. Ako'y ganito lang. Tinawag ako para sa Israel. Apostoles ng Israelita. Pero si Pablo, siya po ay apostol ng mga Hintil. Tama? Amen. At dahil Hintil, mga kapatid, sa kanila na ilipat ang biyaya ni Kristo, ang mga Hintil ngayon ang nag-i-enjoy ng kapahayagan. Tama? Amen. Mapalad tayo. Mapalad tayo, mga anak. Ang mga bagay na ito ay sabi dito, tuloy ko muna. Sinabi ni Pablo, ang lahat ng mga bagay na ito sa lahat ng kanyang mga sulat ni Pablo, na kung saan maraming mga bagay na mahirap na maintindihan. Ang mga bagay na ito ay binaluktot ng mga taong hindi naturuan at walang katiyakan. Sabi si amen? Binaluktot, mga kapatid, in a twinkling of an eye, magpapalit tayo ng katawan. Tama? Yung twinkling of an eye nila, 1963 pa, nag-rapture na twinkling of an eye na nga yan gaano katagal yun kung 1963 hanggang ngayon? Sige nga, mag-isip-isip naman kayo. Tama ba? Ang twinkling of an eye ngayon yun. Pag na-resurrect ang mga patay, ikaw naman, bigla ka naman magpapalit at sasalubong kayo sa Panginoon. Tama? Sabi sa amen. Na kung saan maraming mga bagay na mahihirap maintindihan, ang mga bagay na ito ay binaluktot ng mga taong hindi naturuan at walang katiyakan. You see? Walang katiyakan Tama? Mga kapatid ko. Isipin mo, masakit to. Hindi naturuan, wala pang katiyakan. Habang sila ay gumagawa ng ibang mga kasulatan para sa sarili nilang kapahamakan. Gumawa rin ng scripture Brother Johnson. Amen. Pinamimigay sa kalye, ito, nag-rapture na. Nag-rapture na. Glorified body na. As they do also the other scriptures. Onto their own destruction. Mga kapatid, kung ano yung naintindihan mo, yan ang aanihan mo. Sabi sa amen? Kaya huwag tayo magpapadaya, mga anak. Mag-ingat tayo. Kaya nga, mga minamahal, yamang din lamang na alam na ninyo ang mga bagay na ito. Bantayan ninyo ang inyong sarili. Naintindihan natin? Upang hindi kayo mailigaw sa panlilinlang ng mga taong walang batas na siyang magdudulot ng pagkawala ng inyong katapatan. Walang batas Ang pundasyon ng pananampalataya is through apostles and prophets. Walang batas na sinusunod Gusto pantayan yung nanghigitan pa yung mga apostoles at propeta Naintindihan natin? Dapat may batas, may pattern tayo na sinusunod. Ngunit lumago kayo, ito ang payo, lumago kayo sa biyaya at kaalaman ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo
Sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Saan lalago? Sa biyaya at kaalaman ng ating Panginoon. Shall we say amen? Palalaguin tayo, palalakihin tayo. Hindi tayo mananatiling mangmang. Mga kapatid, nilalakad tayo na tulad sa isang matalino. At kapag ganon, mapapasayo ang pangako. Shall we say amen? Huwag tayong, alam mo, yung bulag, di ba? Pag lumalakad yun, nangangapang ganon. Walang katiyakan yun. Mahuhulog yun sa doon sa kanal. Pero may katiyakan, alam na alam nila ang panahong kinabubuhayan nila. Shall we say amen? Alam nila yung mga tanda. Alam nila kung kailan sila magpapahinga. Alam nila kung kailan sila magmamadali. Alam nila kung kailan sila magsiseryoso. Alam nila kung kailan sila talagang pababayaan na. Yan lahat ng mga bagay na yan dahil anytime darating ang Panginoon. Dahil ang mga kulog ay umalingaw-ngaw na. Tama? Half hour silence, mga anak, mga kapatid. Half hour silence, 6 months. Ipapangaral ang rapturing faith. Habang yung 2 propeta sumisigaw sa bayang Israel. Hindi ba may tanda? Tama? Shall we say amen? Pero sa puntong ito, na walang templo, paano lilitaw ang 2 propeta? Hindi lilitaw ang 2 propeta. Tama ba? Kailangan maagaw ang lupa, maitayo ang templo, then sisigaw ang mga kulog, sisigaw ang 2 propeta sa Israel. Malinaw po ba? So, huwag tayong tumulad, mga anak. Doon sa mga manunuya, mga walang pananampalataya. At doon naman sa mga nagmamadali. Shall we say amen? Shall we say praise the Lord? Mga kapatid, magsilago tayo sa biyaya at pananaw at kaalaman ng ating Panginoon na tagapagligtas na si Hesus Kristo na sa Kanyang ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Sige po, at hanggang dito na lamang po mga anak, mga kapatid. At tayo'y magpasalamat sandali. Ama namin, banal